Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung May Fuel Night. Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat.
umaga po sa bawat isa at sa umagang puno ng pagpapala. Sa kabutihan ng Diyos po ang patuloy natin maranasan. At sa umagang ito ay patuloy po tayong mag-aaral sa Tanang Diyos. At ang ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa Book of Acts. Ano po? Ayan. Ibali po, ito na po yung pinaka-last chapter po ng Acts. Ano po? At ito po ang ating pag-aaralan, ang Acts chapter 28. Verse 1 to 16. Tayo po yung mga tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Samahan kami. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman. Upang patuloy namin makita ang iyong kabutihan sa iyo pong salita at sa paano mo kami patuloy namin namahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ito po sa ating pong pag-aaralan sa Acts chapter 28 verse 1 to 16. Ano po, ay makita natin na ito po yung pinakalas sa chapter ng Acts chapter 28. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay From Malta to Rome. Ano po? Kung ating pong babasahin ang Acts chapter 27, ano po, yung paano po na iningatan ng ating Panginoong Hesus ang buhay ni Apostol Paul, ano po, nung sila po ay maglakbay sa dagat, ano po, at talagang sumuong sila sa panganib dahil po nagkaroon ng matinding bagyo, ano po, sa kanila pong paglalakbay dahil nga po si Apostol Paul ay dadalhin sa Roma at marami po siya lang kasama ng mga bilanggo doon sa lugar sa kanilang barko, ano po, at talagang ilang araw po sila po na nandoon sa dagat, ano po, at talagang nanghihinaan na sila ng kalooban. Pero si Apostol Paul po ay nagkay pa rin ng encouragement sa lahat ng mga naroon ng mga kawal at ng mga kapwa niya bilanggo, kasi nga po siya po ay haharap talaga sa Roma at yung pangako ng Panginoon na pag-iingat ay talagang makikita natin dito na pinulpil, no, ng ating Panginoon yung kanyang pangako sa kanyang mga lingkod, ano po. At sabi nga dito sa Acts chapter 27 na makikita natin na sa ilang araw po nilang paglalakbay na talagang sinuong nila ang panganib ay hindi sila iniwan at hindi sila napahamak, ano po, hindi sila namatay sa kanila pong paglalakbay. Kaya dito naman sa verse 28 na ating pong pag-aaralan, nung sila po ay dumaong na o sila po ay napunta sa isang pulo, ano po, ay pumasok nang makaligtas na sila. Sabi dito, nalaman namin na ang pulong yun ay tinatawag na Malta. Napakabuti ng ipinapakita sa amin ng mga taga roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Yung Malta po, yung lugar po ng Malta, pinakita dito yung napakabuti ng kalooban ng mga tao doon, no? Isa silang tribo, ano po, napakabuti ng kanilang mga puso, yung kanilang kindness doon sa kanilang mga tao na mga dumating sa kanilang pulo, ay pinakita nila yung kanilang kabutihan. Ang Malta po, ibig sabihin, means ito ay refuge. Ano po? Means he is my shelter from rain. Ano po? Pag sinabi refuge, si Jesus Christ talagang siya ay refuge, no? Marami tayong mababasa sa Bible na siya po ay sandigan, refuge siya. No? Sa panahon ng shelter siya, sa panahon ng mga ulan, no? Sa mga danger, ano po? Storm or danger, siya po ang ibig sabihin ng refuge. Kaya ang Malta po, isa talaga siya sa ginamit ng Panginoon na magkandong, ano po, sa malalim na Tagalog, magkandong o maging refuge ng mga nila Apostol Paul at ng kanyang mga kasama, at nagpakita ng magandang trato ang mga
tao doon. Ano po? Dahil nga po sila po ay basang-basa at bumagsak ang napakalakas ng ulan at naging maginaw, inagsiga po at inasikaso silang mabuti ng mga taga Malta. Ano po? Kaya pala ang lugar nila ay tinawag pong refuge, no? Kasi katulad ni Jesus Christ, yan ay refuge, ano po, naging shelter po ng nila Apostol Paul mula sa mga ulan, sa mga storm, sa mga danger. Ang ibig sabihin ng refuge, katulad din ng mga tao doon sa Malta. Ano? At ano po ba ang incident? What incidents in Malta? Ano po ba yung naging incident na nangyari doon sa Malta nung nandun na sila Apostol Paul? Dito po, may dalawa pong nakakita, may dalawa pong insidente na nangyari o mga ginawa ni Apostol Paul o nangyari nung handun sila sa Malta. Dito sa Acts chapter 28 verse 3 to 6, sabi rito, si Pablo na may namulot ng kahoy. Pero yun mo po, nakita natin sa Apostol Paul, no, tumulong pa rin siya, tumulot siya ng mga kahoy at nang mailagay na yun sa mga siga. Mula rin lumabas ang isang anghel dahil sa init, tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ito ng mga taga roon, ang ahas na nakabiti sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't siya, tiyak na mamamatay ang mga taong yan, nakaligtas na siya sa dagat, ngunit hindi naman pinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. Subalit, pinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya na ano. Inintay nilang mamaga si Pablo kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang makasamang nangyari sa kanya, nagbago sila ng palagay, siya isang Diyos, sabi nila. Yung incident na nangyari doon sa Malta, ano po, ay tinuklaw si Apostol Paul ang kanyang kamay ng isang ahas, at yung ahas na ito ay poisonous, no? Yung kanya pong isang uri siya ng ahas na talagang pagkatuklaw ay talagang mamamatay ka kaagad. Napaka-poisonous po nitong kagat ng ahas na ito. Ano po? Pero nung time na yon na siya po ay kinagat ng ahas na ito, tinuklaw ng ahas ang kamay ni Apostol Paul, akala ng mga tao ay ang sabi ng mga tao sa kanya po ay hindi po siya, sabi nila tiyak na mamamatay tao ang taong ito, ano po, sapagkat hindi siya nakaligtas na siya sa dagat, ngunit hindi naman pinatulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa, no? Ganun yung kanilang expectation, ano po, ganun yung kanilang naisip kaagad sa sitwasyon ni Apostol Paul. Subalit, pinagpaglamang ni Pablo ang kanyang kamay at nalaglag yung ahas sa apoy at hindi naman siya na ano, no? Hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay ay wala namang nangyari sa kanya. Kaya nagbago sila ng palagay. Una po, ang sabi nila kay Apostol Paul ay isang mamamatay tao. Ano po? Pangalawa, pangalawang sinabi na nila siya siguro isang Diyos, sabi niya. Kasi nakita nila na walang nangyari kay Apostol Paul. Talagang ang proteksyon at pag-iingat ng Panginoon sa kanyang likod ay talagang makikita natin na hindi po pwedeng walang pwedeng gumalaw o po walang pwedeng walang pwedeng makagalaw sa mga lingkod ng Panginoon, lalo na kung may mga plano ang Diyos. At yung pangako ng Panginoon kay Apostol Paul na siya ay makakarating sa Rome, ay talagang makita natin na hindi po gano'n na lamang yung pag-iingat at gano'n na lamang po ang proteksyon ng ating Panginoong Hesus kay Apostol Paul. Ano po, kasi walang nangyari sa kanya kahit pa sabihin ng kahit pa anong pang uri ng incident na nangyari na yan ay hindi pwedeng hindi mapangyari ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kung paano nga iningatan ang buhay ni Apostol Paul doon sa panganib sa barko dahil sinuong nila yung bagyo,
na napakalakas at hangin ay pag-ingat ng Diyos. Ano po, yung kapayapaan ng Diyos ang nigay ng ating Panginoon sa kanyang puso. At ganun din po, nung nandun siya sa Malta, talagang ang proteksyon ng Diyos sa mga galaw at trabaho ng kaaway, no, anuman pong inaharap na suong na mga danger or storm, mayroong pag-iingat ang Panginoon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang pinili at mapapangyari kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Ano po, lalo na po sa buhay ng Apostol Paul. In verse 28 to 7 to 9, ito naman yung pangalawang incident po na nangyari. Sabi po rito na ang pinuno sa pulong yun, ano po, ay isang nangangalang Publio, no? Malapit sa lugar na yon ang kanyang lupain. Malupod niyang kami pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ganun po yung hospitality and kindness ng mga tao doon sa lugar ng Malta. Malugod silang pinatuloy sa loob ng 3 araw. Yung ama ni Publio po ay nagkataong nakaratay roon dahil sa lagnat at disenterya, kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatas manalangin, pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taga roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng masarami regalo at napaalis ng ami at binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. Pangalawa po na incidents na nangyari sa Malta ay yung pagpapagaling ni Apostol Paul doon sa ama ni Publio, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay talagang nakaranas ng kagalingan, no po. Itong ama po ni Publio, ng time na yon, nagkataong nakaratay at sabi po rito siya po ay mayroong lagnat at dysenteria. Ano po ibig sabihin? Yung kanya pong lagnat ay napakataas at talagang nag-chill na siya, nanginginig na po siya. Yun po yung nangyayari pag ang tao po ay nag-dysenteria sa kanya pong sakit, ano po, at sa kanya pong kalagayan. Kaya ang ginawa ni Pablo, dumalo siya doon at pinanalangin ang ama ni Publio at siya po ay gumaling sa pangalan ng ating Panginoon at lahat ng mga taong nandoon na may mga sakit ay pinagaling din ni Pablo. Makita natin, ito yung pangalawang incidents, no, na nangyari po sa buhay ni Apostol Paul nung nandun siya sa Malta. At talagang na-perform niya po, gumawa pa rin siya ng pamamaraan na baka pag-ministry, ano po, at makita natin na ang pagsama ng Panginoon sa kanyang buhay habang siya po ay nasa Malta. Makita natin ang mga tao doon ay pinagaling sa kanilang may mga sakit at lalo na po hindi lamang isang insidente na ito po ay talagang pagkakataon po ito, ano po, kinaloob ito ng Panginoon na pagdating niya doon ay mayroong masakit upang makita ng mga taga Malta ang kagalingan na nagbubuhat sa Panginoon, maranasan ng bawat isa lalo na po na may mga sakit, no? Si Apostol Paul, kahit sa napakalaking panganib ang kanya pong pinagdaanan, ano po, alam natin na siya po ay nakakulong ng time na yan kasama ng mga iba't mga kawal at mga na kapwa niya bilanggo ay talagang nag-ministry pa rin, no? Hindi makakahadlang ang napakabigat na mga panganib na kanyang pinagdaanan at nakakawalang pag-asa ng kanilang sitwasyon nung nandun sila sa dagat. At kahit pa ano po, mayroong mga tao nagsasabi na siya ay mamamatay tao siguro to, kaya hindi siya kaya siya kinagat ng ahas, ano po, kaya mamamatay siya. Makatarungan pa rin daw na talagang mamamatay siya dahil siya ay masamang tao. Pero hindi po napangyari yun kasi merong purpose, may plano ang Panginoon kung bakit meron pong ganong insidente sa lugar ng Malta. Ano po? Ang Diyos ay patuloy na mag-iingat sa kanyang lingkod, lalo sa buhay ni Pablo dahil may plano ang Diyos, may purpose pa ang Diyos sa buhay ni Pablo at kahit man saan siya pumunta, iingatan siya at gagamitin pa rin ng Diyos. Ano po?
at yung pangako ng Diyos, ano po, talagang mapapangyari sa buhay ni Apostol Paul. God's plan will not be stopped. Ano po, yung plano ng Diyos hindi pwedeng matigil. Gagawin ng Panginoon pa rin ang lahat para mapulpul mga lingkod. Ano po? Kaya makita natin ang sitwasyon nila. Ang sabi nga ng Isaiah 59 verse 8 to 9 ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi nyo kaisipan, ang inyong kapakanan ay hindi ko ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. Ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Makita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano po? Dahil ang kaisipan natin at kapamaraanan ay iba sa kaisipan at kapamaraanan ng ating Panginoon. Ano po? At higit ang kanyang kaparaanan at higit ang kanyang kaisipan na hindi natin maaabot ng ating kaisipan. At yung nangyari pong ito'y kapamaraanan ng ating Panginoon. Ang sabi nga na Romans 11 verse 33, lubang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga maraanan? Ano po? Kasi dito makita natin bakit pinagdadaanan ni Apostol Paul yung ganitong sitwasyon. Ano po, yung talagang matinding panganib at matinding pag-aalis posta ng mga tao na nasa kanyang paligid. Kasi sabi rito, hindi natin maiintindihan yung kapamaraanan ng ating Panginoon. Hindi natin mapaliwanag ang kanyang kapasyahan. Ano po? Kaya, yun po yung isa sa makikita natin. Pagdating po sa verse 11 to 16, no? Ito na po yung mula sa Malta, papunta na sila ng Rome. Ano po, dahil sa ganoong pong ginawa ni Apostol Paul doon sa lugar ng Malta, ay talagang yung kagalakan sa puso ng mga tao doon, binigyan sila ng mga maraming regalo. Ano po, ganoon na yung makita natin yung naging response at blessing ng Panginoon. At nang paalis na sila, ay bigyan pa nila kami ng lahat ng mga kailangan sa paglalakbay. Kaya makita natin yung ginawa ng mga taga Malta. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. 3 months pala bago sila nakapunta ng nakaalis sa lugar ng Malta. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig, no? Sumakay sila doon sa isang barko nando sa pulo na nagpalipas din ng taglamig. Ano po, ito po yung barko nito, ang tawag dito ay kambal ng Diyos. Kambal na Diyos. Ang pangalan ng barkong ito na nagmula pa sa Alejandria. Ano po? Kambal ng Diyos. Merong pinadala, no, na isang barko na nag-antay din sa kanila para sila ay makapaglakbay. Kaya ang pangalan ng barkong ito ay kambal ng Diyos. Dumaong kami sa Siracusa. Ano po, ito yun. At tumigil sila doon ng 3 days. Pagdating nila doon sa Siracusa, nagpatuloy sila ng paglalakbay at dumating sila sa Regio. Kinabukasan ay umihip na ngangin mula sa tibok at narakati kami sa Puteoli sa loob lamang 2 araw. May nagtagpuan kami mga kapatid at inayahan kami tumigil doon ng 1 linggo. Pagdating nila sa Puteoli, ano po, ay nagstay sila doon ng 1 linggo. Ganong kahaba yung kanilang travel, ano po, papunta ng Roma. At mula roon ay pinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Ano po, ang daming mga lugar na pinagdaanan ni Apostol Paul bago makarating sa Rome. Nabalitaan ng mga kapatid sa Rome ang tukol sa amin, kaya pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin. Na makita sila na Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Ano po yung naramdaman ng puso ni Apostol Paul sa lahat ng mga pinagdaanan niya sa paglalakbay? Ano po, pagdating niya sa Rome na pinangako ng ating Panginoon, sabi rito ni Apostol Paul, nagpasalamat siya na makita niya na yung mga
yung kanyang mga kapwa mananampalataya ay nagpasalamat si Apostol Paul sa Diyos dahil naroon na siya. No? At pangalawa, nung makita niya ang kanyang mga kapwa mananampalataya, lumakas ang kanyang loob. Ang kanyang loob nung makita niya itong mga kapwa niya mananampalataya. Makita natin sa lahat ng mga ito na pinagdaanan ni Apostol Paul sa kanyang paglalakbay papuntang Roma, ay nakita natin na ang pagpapasalamat sa puso ni Apostol Paul sa ating Panginoon, sa lahat ng ito ay talagang nandoon pa rin ang kanyang pagpapasalamat. Pangalawa, nung makita niya ang kanyang mga kapwa kapwa manggagawa, mananampalataya, ay lumakas ang kanyang kalooban. Ang sabi nga ng Philippians chapter 1 verse 12 to 14, sabi po dito, mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong na malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at na iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyan, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi po rito, dahil po sa mga pinagdaanan ni Apostol Paul at dahil sa kanyang pagkakabilanggo, lalo po dahil sa pagsunod sa ating Panginoon, lalong tumibay ang pananampalataya ng lahat, ang pananalig sa Panginoon ng lahat ng mga mananampalataya ng panahon nila, at lalong lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Dito pinapatunayan sa salita na ito o sa pangyayari sa buhay ng Apostol Paul na hindi mahadlangan ang mga plano ng Panginoon, hindi mahadlangan ang salita ng Diyos, hindi rin mahadlangan ang plano ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga ng Panginoon sa buhay ng Apostol Paul. Dito sa buhay natin, hindi pwedeng mahadlangan ang plano ng Panginoon sa buhay natin, hindi rin pwedeng mahadlangan ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin, at lalo pang hindi mahadlangan ang pangangaral ng salita ng Diyos, at hindi mahadlangan ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga tao, lalo sa mga pamilya niya. Amen. Nakaka-encourage yung buhay ng Apostol Paul sa kanya pong paglalakbay at sa kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon. Na may mag-challenge po sa atin, sa bawat sa atin, na tayo pong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon na magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa Diyos, at walang pwedeng makahadlang sa ating pong mga ginagawa. At habang meron tayong mga pinagdadaanan sa pagsunod natin kay Kristo, ay lalo po tayong tumitibay sa ating pananalig sa Diyos, at lalo pang lumalakas ang ating loob na ipangaral si Kristo, ang salita lalo na ang salita ng Diyos sa lahat. Kaya God bless po. Ako po ay napagpala sa buhay ni Apostol Paul habang po ay nag-aaralan to. Kaya sa gano'n din po ang challenge na Panginoon sa bawat sa atin. Tayo po manalangin sa umagang ito. Lord, salamat po sa amin pong salitang napakinggan na sa buhay na Apostol Paul, kahit anong pa po ang kanyang pong mga pinagdaanan sa kanyang paglilingkod, ay hindi po mahadlangan ang mga plano mo sa kanyang buhay, at makita namin kung paano siyang ginamit sa kabila ng siya po ay nabilanggo, ay lalo po siyang naging matatag, naging matibay, at hindi po nahadlangan ang pangangaral ng iyong salita. Naway ganun din po ang aming buhay, ang aming pananampalataya, lalo kaming tumibay sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, ay tumibay ang aming pananalig, at sa lahat ng mga ito ay mapagpatuloy pa rin namin may pangaral ng iyong salita. Pinupuri ka namin, salamatan Ama sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Isus, sa oras na ito, Panginoon, patuloy akong nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salitang aming narinig, Panginoong Isus, Lord God, sa iyong lingkod, Panginoong Isus, Lord. Tanataas po namin sa panalangin, Panginoon, ang anak mo ng hayag ng iyong mga salita, Panginoon, sa
umagang ito, Panginoon. Patuloy mo po kaming gabayan at pagpalain, Panginoong Hesus, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoong Hesus, sa lingkod mo na ginamit sa paghahayag ng iyong masalita. Panalangin po namin, Panginoong Hesus, patuloy mong maisa puso, maisa isip, Panginoong Hesus, ng mga tagapakinig ang mga bagong katuruan, bagong kaalaman na aming naririnig, Panginoong Hesus. Lord, patuloy na ikaw ang kumilos sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, na naghayag ng iyong mga salita. Patuloy mo siyang patatagin, palakasin, Panginoong Hesus, ano man po ang mga pinagdadaanan, Panginoon, ng lingkod mo, Panginoon, na sa mga salita mo, Panginoong Hesus, ay patuloy na tumimo sa buong mga anak mo na nakakarinig at nakakaranas ng mga panghuhusga o pangkukutya ng mga ibang tao sa mundo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, patuloy mong patatagin, palakasin, Panginoong Hesus, ang iyong anak, Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa ginamit mo, Panginoon, na maghayag ng iyong mga salita. Lord, patuloy kaming maasa, Panginoong Hesus, na patuloy naming paglago ang maranasan ng bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoong Hesus, Lord God, sa iyong presensya na patuloy na nananahan sa aming mga puso at isipan, Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat. Patuloy ka namin pupurihin, dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen.